Mga kwarto at opisinang naglalaman ng samut-saring kagamitan, mga gamit at bagong SIM cards ng iba't ibang networks, mga baseball bat na animoy pang-torture at mga military uniform na may Chinese flag. Ilan lamang yan sa mga nadiskubre ng liderato ng Kamara nang sila'y mag-inspeksyon sa ilang Pogo hubs dito sa Porac, Pampanga. Isa sa kanilang mga sinilip ang kontrobersyal na Lucky South 99 compound kasama ang mga opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at iba pang ahensya. Nagulat ang mga kongresista sa laki ng compound at sa dami ng mga pasilidad nito. Dagdagan ko lang kasi na-establish na to Yung 29 billion na pondo na umikot sa account ni Alice Go, sa 36 accounts niya, isa sa mga pinasukan ng pera ni Alice Go ay si Ho Jiangyang. 3.3 billion ang umikot na account between the brother of Michael Yang and Alice Go. Established siya ng AMLAC at merong nakapile na case sa Court of Appeals. I forgot the GR number, but we have seen there yung pera na umikot ni Alice Go at ni Hong Jiangyang. Dating maingay at masigla ang compound na ito. Pero ngayon, mistulang ghost town. Ang natira na lamang ay mga gusaling bakante, mga kagamitan at mga basura. Itong Lucky South 99 ang isa sa mga itinuturo ng mga otoridad na mga gusali na naging pugad ng mga ilegal na aktibidad na iniuugnay sa Pogo. Bago ito, nag-inspeksyon din ang liderato ng Kamara sa Zunyuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, mahalaga ang isinagawa nilang inspeksyon sa pagtugon sa iba't ibang krimen na iniuugnay sa Pogo. Sa Miyerkules, ipagpapatuloy ng mababang kapulungan ang kanilang investigasyon hinggil sa issue. We will follow through. We will be as comprehensive. Kaya nandito tayo lahat para hindi lang yung nakikita natin sa video, tayo mismo nakakita na talaga kung siguro nangyayari dito. Nagugulat na kami dito kasi iba talaga, very offensive yata yung mga nangyayari dito sa mga nakikita natin dito. Naniniwala ang ilang mambabatas na may koneksyon sa isa't isa ang mga personalidad sa likod ng Pogo, iligal na droga at iba pang krimen sa bansa. Kaya naman, isang special committee na ang bubuuin sa Kamara para pag-isahin ang mga investigasyon ukol dito. Dito'y magsasanib puwersa ang House Committees on Public Order, Public Accounts, Dangerous Drugs at iba pang komite na nakatutok sa issue. It seems that the drug lords or the drug syndicate launders their money through these pogos. Bakit natin nasabi yon? Kasi merong mga corporations that are registered where the incorporators of these corporations are the same incorporators of the owner of a warehouse na merong nakitang drugs. Meaning, yung Empire 999 na nagmamayari ng droga doon sa Mexico, Pampanga, may mga kasosyo sa mga korporasyon na kung saan ay parehas sila ng mga incorporators. So yung interlocking incorporators is our link na maaaring involve ang mga pogong ito direkta kay Michael Yang through his brother na nagre-remit yata ng pera doon sa pogo sa Bamban, Tarlac. Ako personally, I strongly believe that there's a criminal organization operating in the country. So, which involves illegal pogos, scam hubs, drug syndicates, EJKs, and all this. Magkakasama po yan. We will work on having these three committees at the very least. Although the chairs of the other committees here are working together to consolidate their efforts. Kaya maraming din bills dito sa Pogo, pero nakikita natin maraming interrelations na hindi kakayanan ng isang committee. Sabi naman ni House Committee on Public Order and Safety Chair Dan Fernandez, sa susunod nilang talakayan, isa sa mga nais niyang tukuyin ay kung sino ang kakampi sa gobyerno na mga itinuturong dawit sa Pogo crimes. Tulad na lang sa Bamban, Tarlac na lumalabas umanong may nag-leak ng impormasyon na magsasagawa ng raid ang mga otoridad kaya't maraming nakatakas. Ang kanilang operation, twice operation, February 1 and I think June 3, if I'm not mistaken, yung second operation,
naging successful yung operation, pero hindi completely. Because yung na-apprehend nila, nabawasan because of that tip. No? So, alam mo, itong pinaglalaban ng ating Pangulo at the Speaker, napakalalim eh. We all believe here na hindi lamang yung mga criminal elements at mga drugs ang involved dito. There is a much higher objective on this purpose. Pagtitiyak ng liderato ng Kamara, hindi nila bibitawan ang isyu sa Pogo hanggat hindi nananaig ang hustisya sa mga nabiktima nito. So, kaya po nandito tayo lahat at nakita natin mismo, first hand, now we have actually come and seen it. Iba talaga pag nakikita natin. That's why we're happy that kasama-sama tayo dito. Hindi na yung congressional leadership. We have the various agencies and law enforcement it's involved now working together. And we're glad for the presence of the LGU of Pampanga here today with Dr. Colleen Cora. So, thank you. Sa Pogos, at ano po yung natuklasan po ninyo being the committee chair? That started with dangerous drugs kay Congressman Chairman Ace Barbers. Yung Empire 999 na-establish doon, yung 3.6 billion na nakuha ng PIDEA. At under the chairmanship of Chairman Paduano, na-establish that si Eddie Yang, yung incorporator doon, is related, no? Pag titignan mo yung mga susunod na korporasyon, nakarelate doon kay Michael Yang. So si Michael Yang naman, doon sa investigasyon ng aking committee, we found out from the AMLAC, no? That yung kapatid niya ni Michael Yang, si Hong Jiang Yang, ay connected doon naman sa mga korporasyon nila Eddie Yang, nila Nono Lin, nila Wen Xiang Lin. So, basically, makikita mo yung 10 korporasyon or mga 6 or 7 corporations, interconnected sila, nag-i-intertwine sila. And that's the reason why we need to dig deeper on the possibility that these POGOs have also drug-related industry. Kaya yun yung aming papasukin at iimbestigahan. Si Chairman Ace Barbers. Yun, nasabi naman ni Chairman Dan Fernandez na there could be a direct link, no, nitong mga pogong ito doon sa mga sindikato ng drugs. It seems that the drug lords or the drug syndicate, no, launders their money through these pogos. Bakit natin nasabi yun? Kasi merong mga corporations that are registered where the incorporators of these corporations are the same incorporators of the owner of a warehouse na merong nakitang drugs. Meaning, yung Empire 999 na nagmamayari ng droga doon sa Mexico, Pampanga, eh may mga kasosyo sa mga korporasyon na kung saan ay parehas sila ng mga incorporators. So yung interlocking incorporators is our link na maaaring involve ang mga pogong ito direkta kay Michael Yang through his brother na nagre-remit yata ng pera doon sa pogo sa Banban lang. Ako personally, I strongly believe that there's a criminal organization operating in the country. So, which involves illegal pogos, scam hubs, drug syndicates, EJKs, and all this. Magkakasama po yan. Dagdagan ko lang kasi na-establish na to eh. Yung 29 billion na pondo na umikot sa account ni Alice Go, sa 36 accounts niya, isa sa mga pinasukan ng pera ni Alice Go ay si Ho Jiang Yang. 3.3 billion ang umikot na account between the brother of Michael Yang and Alice Go. Established siya ng AMLAC at merong nakapile na case sa Court of Appeals. I forgot the GR number, but we have seen there yung pera na umikot ni Alice Go at ni Hong Jiang Yang. Good afternoon. Sir, this question is addressed to PAOK.
Yes, sir, kanina nabanggit nyo na parang may ibang dynamics yung pagtrato sa POGO worker na mga Pinoy tsaka POGO worker na Chinese. Ngayon, sir, masasabi ba natin na though hindi sila nakaranas ng torture, may ibang pagmamaltrato? Hello. Almost, pwede natin sabihin almost 98% ng mga na-torture mga Chinese din. But there were incident. Hello. Yung 10%, yung mga Pilipino na ang trabaho is security, maintenance, housekeeping. Yun lang ang pinakatrabaho nila. Pero as far as the scamming activities concerned, laging foreign national ang ginagamit nila and mostly Chinese. Ang Pilipino na na-experience namin, na sabihin natin 80% nagtatrabaho, yung loan scam. Ang loan scam, yung nakuha namin sa Makati, 80% na nagtatrabaho itong Pilipino. Kaya yung mga natatanggap nyo before na mga text messages na minumura kayo ng salitang Tagalog o salitang Pilipino, mga Pilipino nag-ooperate. But as far as yung management, it's all Chinese. So sa loan scam, Pilipino nagpapatakbo pagdating sa pag-i-scam. But yung management nila are all Chinese. Yun lang ang napansin namin. But yung klase ng mga POGO na ganito ang ginagawa, yung love scam, cryptocurrency scams, and all other scams, puro Chinese nationals and foreign nationals. Yes, we are in the process of studying what provisions we can amend in the existing SIM card registration act. Kasi nakita natin na medyo maluwag pa rin yung pag-implement. Halimbawa, in this particular POGO Hub, nakita po ang paok ng 50,000 pieces ng SIM card. So ang tanong natin sa mga telcos, hindi ba nakalagay sa batas na kapag ikaw ay bumili ng isang SIM card, registered kung sino yung may-ari? So in this case, dahil bulk yung pagbibenta, siguro yun ang dapat natin i-address. And probably we can look into the law and study it on which part of the law we should be strict about and amend it eventually. Okay, so meron kaming hearing sa Wednesday, yung continuation ng POGO investigation. But a while ago, the speaker merong sinasabi sa amin that we have to consolidate yung ating po mga committees that will handle the totality. Kasi there are those that not within the purview of my committee, like dangerous drugs, yung mga human rights violation, hindi ko handle yon eh. So I think the speaker have something to say about this, speaker. At tama-tama yung sinasabi ni Chairman Dan. We are now the process of, we have understand that there's a resolution being prepared so that at least 3 of the committees that are here and involved in the issues will be working closer together. For instance, the Committee on Dangerous Drugs, chaired by Chairman Ace Barbers, the Chairman of Public Order, Mr. Fernandez, and also the human rights. Kaya nadididig na natin itong mga nangyayari dito, pag-aabuso sa mga workers dito. At meron pa din nadididig natin na may mga EJK, di ba, na might have been one way or another directly or indirectly involved here. So we will work on having these 3 committees at the very least, although the chairs of the other committees here are working together to consolidate their efforts. Kaya maraming din bills dito sa POGO, pero nakikita natin maraming interrelations na hindi kakayanan na ng isang committee. Kasi maraming mga subjects eh. Ganon yung estilo natin sa Kongreso, kada issue or subject matter, meron nakatutunan sa committee. Pero naki-spill over eh. May mga interrelations at overlapping issues na siguro kailangan talaga mag-collaborate para mas magiging meaningful, mas magiging mas comprehensive. At kaya po nandito tayo
itong sinasabi the whole government approach. Nagsalitaan natin presidente nung sa SONA, may ginaganap even bago mag-SONA upon his instructions na to look into, enforce the rules and regulations to actually, as what happened here several months ago, to shut down illegal operations. So nakikita natin lahat ito mga lumalabas sa pag-enforce ng batas na ginawa natin at yung mga nangyayari sa nakarang taon, post-COVID, no? Ay ito talagang proliferate during the previous administration. Dito tayo naka-crack down ngayon. So we have to work very seriously. Seryosong-seryoso talaga ang administrasyon ni PBBM dito sa issue na to. Kaya nakita mo sa SONA, yun ang resolve. Ganon din sa Kongreso, yun ang commitment din natin. Hindi lang sa kanya pero sa taong bayan. That we will follow through, we will be as comprehensive. Kaya nandito tayo lahat para hindi lang yung nakikita natin sa video, tayo mismo nakakita na talaga kung siguro nangyayari dito. Nagugulat na kami dito kasi iba talaga, very, very, very offensive yata yung mga nangyayari dito sa mga nakikita natin dito. Kung saan na lang, yung mga nag-operate ng POGO, itong mga idea, dapat sana lang, kung nag-focus lang sila sa tamang operations nila. Pero nakita natin, may mga scam farms, ganito mga love scam, may mga human trafficking, may mga dito sa mga ibang mga kwarto dito, may mga prostitution or illegal pornography, sex trafficking, marami mga masasama na nangyayari. So, using what was originally a legitimate operation of a Philippine online gaming organization, ginawang front na lang. Kaya sabi ni President BBM, itong ginagamit mo lang to, titigilan natin ito para lahat yan ilalabas at yung mga illegal na mga activities talaga titigilan na talaga at yung mga talagang nasa likod nun talagang kaharap at parang yung the force of the law and enforcement. Kaya these are the efforts we're doing. Kaya marami tayo dito and we are getting advice kasi siya sa games yan. Si Chairman ng MC, we also have Chairman Acop na marami siyang karanasan dito, working also with law enforcement and also rooting out the bad elements even in that area. So, comprehensive approach natin and we're using also the good relationships and goodwill of our LGUs to support us dito kasi ang ganitong coordination, LGUs, Congress, with all the departments and agencies, we are confident that we will be able to fulfill the mandate of the President. Oh yes, oo. Yung link natin dun sa Banban, it turned out na there's somebody who hold, para malaman ng mga taga-Banban, nila Alice Go, supposedly 1,500 yung ma-apprehend dun eh. Pero it turned out, naging 300 na lang. Because may tumawag. Doon sa hearing namin, well, basically, yung link doon, andun ang CIDG. Okay? Andun ang KOPF na mag-conduct ng kanilang operation. And of course, ang KOPF, under sa batas, pero siyang interagency para nagbubukuin para mag-conduct sila ng kanilang operation. Because KOPF have only 42 personnel. So, hindi nila kaya yung ganung malaking operasyon. So, they coordinated ang kanilang operation, twice operation, February 1, and I think June 3, if I'm not mistaken, yung second operation, naging successful yung operation, pero hindi completely. Because yung na-apprehend nila, nabawasan because of that tip. No? So, alam mo, itong pinaglalaban ng ating Pangulo at the Speaker, napakalalim eh. We all believe here na hindi lamang yung mga criminal elements at mga drugs ang involved dito. There is a much higher objective on this purpose. At yung mga elemento ng droga,
elemento ng pagbili ng mga properties, at yung mga uniform na nakikita dito sa Cora, and also yung mga Coast Guard na merong mga generals na volunteers, it all boils down to something. And yun ang i-establish namin sa susunod. Kasi CIDG at Nick, sir. Well, basically, we are gearing toward on finding out. No? Kasi after the complete and successful operation, they were relieved. Both those officers and men na nagkaroon ng successful operation, they relieved twice. And that makes us wonder why. Kaya nga, ang sabi namin sa mga members and report namin kay Speaker, medyo matulog-duda. But of course, yung actual na tawag noong mga opisyal, doon kila Alice Go, hindi natin ma-establish yun. Because we don't have the access for that communication. But nevertheless, somehow, yung mga action speaks louder. Hindi tumawag, sir. Sino yung tumawag? Tumawag sa... Kay Mayor Alice. Yun, hindi pa namin na-establish yung tawag ng mga nasa ating side ng government to those people. Hindi namin na-establish yun. But what we have established that after the successful operation, tinanggal nung lahat ng mga nagkaroon ng successful operation. Yung mga opisyal, si Colonel Alejandro, si Colonel Buyakaw, lahat sila natanggal. Nalipat sila ng mga ng kanilang assignments.